A blessed Sunday po sa ating lahat at lalong higit sa ating Diyos sa buhay. Tunay nga po na God is good and all the time. Amen. So, pwede po ba natin sabihin sa katabi natin na salamat sa Lord at kasama ka namin ngayon. Amen. So, salamat sa Lord dahil nandito po tayong lahat ngayon upang papurihan at pasalamatan ang ating Diyos sa buhay, sa lahat po ng kadakilaan, kabutihan, at sa buong isang linggo na pagsama niya po sa ating mga buhay. Amen po ba doon? Amen. So, ngayon po, bago po tayo magsimula, nais ko lamang pong basahin ang verse po na ito. Sabi po sa Matthew 6 verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you." Amen. Kaya patuloy lamang po nating unahin ang Lord sa ating mga buhay, at patuloy na idadagdag niya po ng siksik, liglig at umaapaw sa ating mga buhay ang pagpapala, at nandoon po yung patuloy na paggabay at pagsama niya po palagi sa ating mga buhay. Amen. So, kaya po sa umagang ito, sama-sama po nating mapurihan at pasalamatan ang ating Diyos sa buhay. Tayo pong lahat ay tumayo at pangungunahan po tayo sa opening prayer ni Sister Marian Roman at ng worship team. Magpapasalamat sa katagumpayan ng buong linggong ito, O God. Hallelujah, hallelujah.
wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Yes, hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We glorify your name, Panginoon. Salamat, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw lamang, Lord, yung nanaisin ng puso ng bawat isa. Ikaw lamang, O Diyos, yung nanaisin, Father, ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Father, for giving us the privilege to wake up, Panginoon. Salamat, O Diyos, for giving us the privilege to praise you, Lord, to glorify your name, Panginoon. Salamat, Lord, na nandito kami ngayong umagang ito, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na wala kang katulad, Father, sa aming mga buhay. Mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, Ikaw ay mananatiling tapat, Ikaw ay mananatili, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, you are worthy to be trusted, Father, yesterday, today, and tomorrow, Lord. Salamat, Panginoon. Kaya, Lord, kulang po, Panginoon, yung aming mga labi upang sambahin ka, upang pasalamatan ka ngayong umagang ito. Kaya't hayaan mo, Father, yung mga anak mo, Panginoon, na lumapit ngayong umagang ito. Hayaan mo, Diyos, na yung mga anak mo, Father, ay papurihan ka, sambahin ka, Panginoon, at Ikaw ang maitaas sa aming gawain. Lord, salamat, Panginoon, na nandun, Father, yung guidance, O God, yung protection, Panginoon. Salamat, Lord, na lagi mo kaming gwardyado ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lagi, Panginoon, na nandun, Father, nararanasan namin yung kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord. Minsan man, Panginoon, kami nagkukulang, hindi nakakaabot sa iyong panuntunan, pero salamat, Father, sapagkat hindi mo kami pinabayaan mula noon hanggang ngayon. At alam namin, Father, our future, Panginoon, ay nandun, Panginoon, yung magandang kinabukasan, Panginoon, sa iyong mga palad. Salamat, Lord. Lord, dalangin namin, Father, lahat, Panginoon, ng mga naririto, Panginoon. I know, Lord, you're going to do something great in this morning, Lord. Alam namin, O Diyos, na ang buhay ng bawat isa, Panginoon, ay kakatagpuin mo. Even, Lord, yung mga nanonood sa aming live stream, patuloy, O Diyos, na Ikaw ang manguna sa kanilang mga buhay. Touch them, Panginoon. Touch them, O Lord. Alam mo, Panginoon, yung buhay ng bawat isa, Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa kanila. Alam mo, Lord, yung mga pinagdadaanan nila, Ikaw, Panginoon, yung kumatagpo sa kanilang mga puso ngayong umagang ito. Lord, yung mga napapagod, bigyan mo, Panginoon, ng kapahingahan. Lord, yung mga may sakit karamdaman, andun, Father, na, Lord, we believe in you, Father, na nandun, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, yung aming great healer, O God. Salamat, Lord. Dalangin din namin, Father, yung aming gawain ngayon. Patuloy, Lord, na Ikaw yung manguna, Ikaw ang maitaas ang lahat, Panginoon, nang gagamitin mo, itago mo lamang sa iyong likuran. At Ikaw ang maitaas, Ikaw ang mapapurihan ngayong umagang ito. Lord, yung mag-offeratory prayer, Panginoon, magko-closing, Panginoon, yung MC Jesus, even, Lord, yung mga manunugtog, Panginoon. Lord, hindi makita, Panginoon, kung gaano sila kagaling, Panginoon, pero makita, Father, kung gaano kagaling sa buhay nila, kung gaano mo, Panginoon, pinagpala yung buhay ng bawat isa. Use them mightily and powerfully in your name, Panginoon. Dalangin namin, Lord, even, Lord, yung mensahero, Panginoon, patuloy, Lord, na langisan mo ang kanyang mga labi, ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig ay magbibigay ng kalakasan, magbibigay ng kapayapaan, magbibigay, Father, ng panibagong sigla. Lord, alam ko, Panginoon, maraming naguguluhan ngayon, marami ang hindi alam ang gagawin sa buhay, pero Lord, we know, oh God, the peace will be coming from you, Panginoon. Papanatagin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa at bibigyan mo sila, Lord, ng kapayapaan na
na nagmumula sa iyo. Salamat, salamat, Lord. And Lord, we pray, oh God, yung mga wala pa dito, continue to guide them, Father. Cover them with your precious blood, Panginoon. Makakarating sila dito, Father, safe and sound, Panginoon. Nandun, Lord, yung pag-iingat na nagmumula sa iyo. At alam namin, Lord, hindi aksidente kung ba't naririto kami, Panginoon. Hindi aksidente kung bakit na-share, Panginoon, yung live stream ngayon. Hindi aksidente, Father, kung bakit may mga nakikinig ngayong umagang ito. Alam namin, O Diyos, may gagawin ka ngayong umagang ito. And we are receiving the blessing that is coming from you, Jesus. We are receiving the victory that is coming from you, Lord. We are receiving the prosperity, Panginoon. We are receiving the peace coming from you, Jesus. Salamat, 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 Lord. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, napakadakila mo sa aming mga buhay. Sapagkat, Lord, right now, Father, we are already experiencing the answered prayer coming from you. We are already experiencing the victory, Panginoon. Salamat, salamat. Kami pinagtagumpay mo sapagkat ikaw ang aming amang mananagumpay. Salamat, salamat, Lord. Lagi, Panginoon, na ikaw lamang ang aming pupurihin. Ikaw lamang ang aming nanaisin. Kaya't salamat, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila. And everybody say, Amen! Amen! A blessed Sunday, church! Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos na buhay? Bigyan nga po natin ang isang the best na palakpak ang ating Diyos na dakila! Sabay-sabay po tayong umawit, uminda, at magsaya sa presensya niya. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. 'Cause you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Yes, Jesus. Nararamdaman namin ang presensya mo, Panginoon, sa sambahan mo. Yes, hallelujah, hallelujah. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came near from the everlasting to
Patuloy ka namin papupurihan at patuloy ka namin aawitan. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Yes, I believe. I'll raise the banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Oh, I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Yes, we believe. I believe. I'll raise the banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burden, and I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. 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 My Redeemer dahil nararamdaman namin ang presensya mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Yes, Jesus, Lord. Patuloy ka naming aawitan. Patuloy ka naming pasasalamatan sa kabutihan mo at sa katapatan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang aming kapahingahan. Yes, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come.
into my heart. You're looking into my heart, into my I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, Jesus. Tuningan kahit na kami napapagod, Panginoon, kami patuloy na babalik at babalik sa iyo, Panginoon. Na kahit kami lumalayo sa iyo, gumagawa ka ng paraan para kami mapalapit muli sa iyo, Panginoon. Kaya't patuloy kami nagpapasalamat sa buhay na binigay mo sa aming lahat. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Buhay na naming magpuri at umawit sa iyo, Panginoon. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold your face to face.
Sa bawat araw na harapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong dapat sa aking likhain. Krus mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Jesus. Ikaw po, Panginoong Hesus, ang aming tagapagligtas. Ikaw ang buhay namin. Ikaw po ang aming Jehovah Shalom, ang prinsipe ng kapayapaan. At salamat, ikaw lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. Lahat ng tuhod ay luluhod, magsasabi na ikaw ay Diyos. Ikaw ang aming mabuting pastol na kumakalinga sa amin. Ikaw din ang aming Jehovah Rapha, dakilang manggagamot. At naunawaan mo ang damdamin ng isang ama, isang ina, isang dalaga, isang binata, isang bata, ng bawat tao, bawat Pilipino, ibang lahi, mga OFW. Salamat po sa pagbisita nyo sa amin ngayong umaga. Salamat sa pagpapalakas nyo sa amin, pagpapagaling. Salamat sa pagsasariwa po, Ama, ng relasyon po namin sa inyong harapan sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Nilikha nyo kami para mahalin kayo, kaya sinamba namin kayo, pinuri ka namin. Nilikha nyo po kami para mahalin ang aming kapwa, kaya may fellowship po kami. At salamat din sa mga pagsubok, trials, dahil piniprepare nyo kami. Salamat sa mga testing, para lalong tumibay, tumatag ang aming pananampalataya, at patuloy kami maging alagad mo. At ikwento ka namin sa buong mundo, ipatotoo ang kabutihan mo sa aming buhay, yung mga karanasan namin. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Hindi lamang kami i-bless mo ang buong body of Christ sa Pilipinas, sa ibang bansa. Salamat sa mga kaluluwang naghahanap sa inyo. At salamat na yung mga taong lito, lupaypay, ay makakaroon ng direksyon. Magliligtas po kayo muli at papadama po nyo ang pagmamahal sa sangkatauhan. Kami po yung nagpapakumbaba, not by might nor by power, but the Spirit, says the Lord. Ang Holy Spirit lamang ang siyang gumagabay sa amin, siyang aming direction, siyang aming comforter, nagtuturo sa amin sa lahat ng bagay. Kami po yung nagpapakumbaba at we declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over our family. Maraming salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin. Kayo lamang pong amin tinataas at pinaparangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabihin niyo po sa inyong katabi, pinagpala ka ni Lord. Amen. So, glory to God. Ano po? Dahil si Jesus po ang ating Jehovah Shalom. Prinsipe ng kapayapaan. Sa kabila na maingay ang mundo, marami nangyayari sa mundo. Pero ang nagtatawid sa atin ay yung kapayapaan. Amen? Kasi pagka may kapayapaan tayo, ay may focus tayo. Amen? Makakapanalangin tayo pagka may kapayapaan tayo. Amen? So, salamat po sa patuloy niyo pong pag-share sa gawain dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Sa lahat po ng mga nasa tahanan at mga naka-connect sa website na ito, pagpalain po kayo ng Diyos. So, ngayon pong umaga ay nagpapasalamat din tayo. Narito po mga taga-Baliwag, si Ate Rebe. Nandiyan din si Pastora Esa, si Kuya Nestor, galing Marilao. At yung mga kapatid po natin na si Ate April sa Araya at si Ate Jennifer nandiyan po. Salamat po sa inyong lahat na naririto. At isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Napakabilis po ng araw. Sa next week ay September na. At
Marami pong ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Ano ho? Kasi ang Diyos po ang may control. No? Siya may control ng sangkatauhan. No? So, sabi nga doon sa Kawikaan 19 verse 21, ang tao maraming pinaplano, maraming iniisip, binabalak, pero ang kalooban pa rin ng Diyos ang magaganap. Amen? So, ang mahalaga, nakakonect tayo sa Kanya. Napaka-importante nang meron tayong personal na relasyon sa Panginoong Jesus. Topic po natin ngayong umaga ay mapayapang kaisipan yan. So, mahalaga po ito kasi araw-araw may battle. At sanay na tayo sa laban. So, ang lakas natin ay pag tayo ay nasa pakikibakan. Pinili natin ang sumamba, pinili natin na magtiwala sa Kanya. Pinili natin na paglingkuran siya. So, yan po yung pinakamatibay natin protection sa buhay. At alam niyo po yung kaisipan, napakalaking blessing niya sa ating buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, napakalaking blessing ng kaisipan. Amen? Basta tama. Sabihin niyo sa inyong katabi, basta tama. Yan. So, di ba, naalala niyo po doon sa Mateo 22, verse 37 to 38, yung pinakamahalagang utos. Sinabi doon na, sabi po ng Panginoon Jesus, ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Hindi naman puso. Sabi doon, buong pag-iisip. Amen? Buong kaluluwa, buong lakas. Ibig sabihin, bahagi talaga yung pag-iisip natin. Amen? Sa isip po kasi nagsisimula ang laban. Our battle start in our mind. Yung pagpunta nyo po dito, nasa isip nyo na yan. Hello? Yung pong isusuot nyong damit, inisip nyo na yan. Amen? At inisip nyo na sasamba po kayo, magpupuri po kayo ngayong araw na ito. At si Paul, sabi po ni Pablo, sa 2 Corinthians 10:3-5, sabi niya ay, bagaman ako'y nabubuhay sa mundong ito, hindi ako nabubuhay sa pamamaraan ng mundong ito. Ang aking sandata hindi kagaya ng sandata ng salibutan. Bagkus ito'y may kapangyarihan ng Diyos na nagpapaguho ng mga kuta. Sabi niya, sinisira ko ang mga maling pangatwiran, sinusugpo ang mga pagmamataas laban sa Diyos, at binibihag ang mga isipan upang tumalima kay Kristo. So, ganun kahalaga po yung ating isip. At yan po yung malaking blessing sa ating buhay. So, gusto ko ipakita po ito. Kasi nasa mundo tayong ito at ang mundo pong ito talagang maraming labanan. Yan, ito yung naituro ko na dito. The following enemies in this world. Kasi ang mga ito po yung pwedeng makapagpaalis ng ating kapayapaan. Unang-una po yung natural evil calamities. Nakalagay dyan, di ba, yung napapanood natin sa media, yung mga nangyayari, yung war, earthquake, disease, mga sakit, accident, storm, famine, tsunami, hurricane, fire, pestilences. Literal po yan, nakikita natin. Nasa saksihan natin, nararamdaman natin. Tawag dyan, natural evil calamities. Pwede pong magpaalis siya ng kapayapaan sa puso natin. Amen? Pangalawa po yung tinatawag na moral evil calamities. Ito sa sarili natin. Di ba, minsan kalaban natin sarili natin. Hello? Kaya nga sabi ni Paul, bagaman ako'y nabubuhay sa mundong ito, hindi pamamaraan ng mundong ito ang ginagamit ko. Amen. Kasi siya dati, pamamaraan ng mundo pero nung ma-encounter niya sa Jesus, nabago So, pag sinabing moral evil calamities, ito po yung lust of the flesh. Kasi ang katawan natin, body, soul, and spirit. Mortal natin kalaban itong flesh. Iba ang gusto ng flesh, iba ang gusto ng spirit. Amen? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Amen? Hello?
Sarili natin yun. Ho. At yung pangatlo po, yung supernatural evil calamities. Hindi po natin nakikita ito. Siyempre, yung devil. Ano ho? Pero talunan siya. Kaya lang, siyempre, nandidisip siya sa mundong ito. Amen? At gusto niyang maraming maakay siya para masama sa impyerno. Siyempre, ito yung small letter G, yung God of this world, yung talagang nagko-control ba. Pagka ang tao walang relasyon kay Kristo, sabi nga ni Rick Warren, ay walang kalaban-laban sa diablo. Amen? So, yung mga false religion, occultism. Pag sinabing occultism, ito po yung mga witchcraft, satanism, spiritism, hypnotism. Hindi natin nakikita yan. Pero dahil tayo po ay pinagkalooban ng gift of the Holy Spirit, yung spirit of discernment, yun nasa 1 Corinthians 12:10, nadidiscern natin. Kasi yung Holy Spirit, yan yung gumagabay sa atin eh. Alam mo kung ang kausap mo ay may masamang balak. Amen? Hello? Alam mo kung scammer. Kasi nag-ooperate sa atin yung discernment spirit eh. Hello? Tandaan po natin, nasa mundo tayong ito. At may supernatural evil calamities. Mabigat po itong kalaban, hindi po natin nakikita. Kaya nga sabi ni Pablo, ang kalaban natin hindi mga tao, kundi hukbong kasamaan sa himpapawid. Ephesians 6:12. Kaya nga ang sandata niya, hindi kagaya ng sandata ng sanlibutan, hindi Armalite, hindi M14, hindi 45, hindi tangke, kundi may kapangyarihan ng Diyos na nagpapaguho ng mga kuta. Ano ho? Hello? Ang labanan kasi spiritual eh. Hello sa mga Kristiyano. So, lahat ng yan, pwedeng magpaalis yan ng kapayapaan natin. At kahit si Paul, alam niyo po itong text natin sa Pilipos, ito'y sinulat ni Apostol Pablo, nakakulong siya. Nakakulong po siya sa Roma. Amen? Pero tusin niyo, isa pong lingkod ng Diyos na nakakulong, pero nag-i-encourage. Sabi mo siya katabi, kaya ba natin yun? Nakakulong siya, pero doon siya, may purpose ang Diyos. Marami siya nasulat na libro doon. Ano ho? Di ba, yung pong, actually, yung New Testament, mahigit na kalahati po niyan ay sulat po ni Paul. At kahit siya nasa kulungan, may kapayapaan siya. Mapayapa ang isip niya. Tanungin niyo ako bakit? Alam niya yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. So, natalakay na natin yan dito, yung 5 purpose ng Diyos sa ating buhay. Sabi ni Rick Warren, worship, fellowship, discipleship, ministry, evangelism. Amen? So, si Paul ay nag-i-encourage. Ito po yung text natin. Sa Philippians chapter 4, verse 6-9. Dito lang natin kukunin yung mga points natin para magkaroon tayo ng kapayapaan. Gusto po ba natin magkaroon ng kapayapaan? Makinig po kayo mabuti. Sabi po rito, Philippians chapter 4, 6-9. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 8, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo lahat ang inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So, doon lamang po kukunin natin ang mga points. Ano? Paano tayo magkakaroon ng mapayapang kaisipan? Number 1, manalangin sa panahon ng kabalisaan. Ano? Kasi nga po, ang tao ay maraming distraction. Amen? Minsan nawawala tayo sa focus. Minsan hindi po tayo makapanalangin. Aminin po natin. Sa daming alalahanin sa mundong ito, magbukas ka pa lang ng social media, pag hindi po tayo naging maingat,
Ang tao maraming pananaw, maraming haka-haka. Parang lahat tama, di ba? Hello. Kaya mas mabuti pa, Word of God na lang ating i-share. Amen? Sigurado tama po yun. Sabihin mo sa yung katabi, sigurado tama yun. Sabi po rito, manalangin sa panahon ng kabalisaan. Ano po? Sa verse 6-7, maliwanag na binabanggit dito na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Hello? Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Mahalaga po na protektahan natin yung kapayapaan. Sabihin mo sa katabi, protektahan natin. Kasi po pagka payapa tayo, ay makakapag-desisyon tayo ng tama. May ililid natin yung ating pamilya ng tama. Kung manager ka man, may ililid mo yung mga tauhan mo. Ano mang ating nasasakupan, may clarity ang ating kaisipan. Kasi payapa po tayo. Sabi po ni Rick Warren, dito po sa, sabi po ni, quote po ito ni Rick Warren, the world is broken, but God is in control. He still got the whole world in His hand. So, ang mundo daw, sira. Amen. Kasi nasa Bible naman talaga yan eh. Sabi sa Mateo chapter 24, maraming manlalamig ang pag-ibig na marami. Maraming tatalikod sa pananampalataya. Magegera, bansa laban sa bansa. Lilindol sa iba't ibang dako. Amen? Magtatagutom. Hello? Yun po yung mundo. Pero sabi po ni Rick Warren ay, ang mundo, nasa kamay pa rin ng Diyos. Kontrolado pa rin niya ito. Kaya hindi tayo dapat mabalisa. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka dapat mabalisa. Hindi tayo dapat mataranta. So, anong dapat natin gawin? Pray. Amen? Kung ang mundo, maingay, marami oras natin sa Diyos. Kasi di ba si Jesus Christ na nasa lupa? Bago siya humarap sa mundo, Mark 1:35, umaharap muna siya sa Diyos. Hello? Yun ang sekreto niya, kaya naging matagumpay yung ministry niya eh. Naging matagumpay yung kanyang public ministry dahil ang pinagtuunan niya yung private. Hello? At sa edad na 33 taon, it is finished. Tapos na. Hello? Natapos na ni Jesus eh, ang gagawin lang natin, i-enforce. I-apply lang natin. Hello? Kasi nga sa mundong ito po ay nandun yung kabalisaan, pangamba, at syempre, nandun po yung pag-aalala. Binanggit po yan ni Jesus mismo. Bilang katibayan po na makakaranas tayo ng kapigatian. Hello, hindi po tayo nagtuturo na kasaganaan laang, balance tayo. Tinuturo natin na may season of testing, meron din naman season of harvest, may season of promotion. Sabi po dito sa John 16:33, mismo si Jesus Christ ang nagsasabi nito. Sa mga alagad doon siya po yung nasa lupa. Sabi niya, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan. Para ba acceptance? No. Hindi naman natin talaga alam lahat eh. Noong nakaraan, 1 linggong bagyo. Hindi natin alam na 1 linggo magiging bagyo. Noong mga nakaraan taon, pandemya, hindi natin alam 3 taon pala tayong makukulong sa mga tahanan. Wala po nakakaalam. Pero maliwanag po ang sinasabi po dito sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Sabihin, importante talaga, may relasyon muna kay Kristo. Kung kayo po'y bago na ngayon lang nakapanood, nakapakinig, napakahalaga ng personal relationship sa Diyos. Hindi po ritual ang ginagawa natin. Iba yung religious, iba yung relasyon. Ano po? So sabi po ng Panginoon Hesus, magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Ngunit ibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. Tapos na eh. Di ba sabi niya John 19:30, it's finished.
Hello? So, ang tinutukoy po rito ni Jesus na yung makita nyo yung keyword sa John 16:33, may kapayapaan tayo sa pakikipag-isa sa Kanya. So, intimacy, yung prayer yan. Hello? Naalala niyo po ba nung bumisita si Jesus sa magkapatid kay Martha at kay Maria? Di ba sabi ng Panginoon Jesus doon sa Lucas chapter 10 verse 41, Martha, Martha, nababalisa ka. Naliligalig ka sa maraming bagay. Di ba? Pagdating po ng verse 42, sabi po ng Panginoon Jesus doon, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ano po ang tawag doon? Intimacy. Nakinig si Maria. Kaya payapa si Maria eh. Di ba? Nakapayapa siya kasi nakakonect siya sa Panginoon Jesus eh. Nandun yung relationship niya na ika nga, nakakonect. Eh si Martha, hindi naman masama, naghahanda siya merenda, pero nagrereklamo siya. Amen? Kasi nga, mahalaga sa Diyos. Sabi niya, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa Kanya. Amen? May natututunan po ba kayo? Sabi po sa Roma 5:1, di ba tayo naman po ay we are washed by the blood of Jesus. Na save na tayo, naligtas na tayo, naging anak tayo ng Diyos. At nakasulat yung ating pangalan sa aklat ng buhay, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, tinatakan tayo ng banal na Espiritu. Amen? Sabi po rito sa Roma 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. May mapayapa na tayong relasyon. Kaya huwag niyo pong pababayaan yung prayer life. Sabi mo sa katabi, huwag mong pababayaan prayer life. Kasi pagka napabayaan po natin yung prayer life natin, yung kaunting problema, lalaki po yan, maniwala po kayo. Lalaki yan. Kasi nga, wala na yung instruction ng Panginoon Jesus eh. Kasi the more na nagdi-devotion po tayo, the more po na nagiging close tayo sa Holy Spirit, na igagay tayo ng Holy Spirit, tapos nagbabasa tayo ng Bible. So, may pagsubok. Hindi naman pinangako nga ng Panginoon Jesus, may kapigat yan eh. Pero, nahaharap natin. Nagiging overcomer tayo. Kasi, may kapayapaan tayo at maliwanag yung ating ginagawa na kasama natin ang Diyos. Amen? Di ba noong nakaraan, sabi ni Propeta Habakuk ay nagtatanong siya, Amen? Bakit yung Babylonia, bakit sila ay hindi mabuti, pero bakit nangyayari ito sa amin? Ang daming tanong ni Habakuk. Amen? Para bang walang clear. Pero bandang huli naman, sabi niya, pipiliin ko pa rin ang magpasalamat, magtiwala at manalangin. Dahil alam ko kasama ko ang Diyos. Kahit may pagsubok, basta alam natin kasama natin ang Diyos. Hello? Naalala niyo po ba yung mga alagad? Di ba, normalaan naman yun na nagkaroon po ng takot yung mga alagad. Ano ho? Doon sa Marcos chapter 4, verse 35 to 41, ay natakot sila. Kasi nawala ang kapayapaan sa kanilang puso eh. Siyempre, humangin ng malakas. Tapos ay may kasamang bagyo. Natakot sila. Pero, kung titingnan natin, nandun si Jesus. Amen? Kaya noong ginising nila sa Jesus, pinahinto ni Jesus, pinayapa niya yung hangin, pinatigil niya yung bagyo. Amen? Ang sabi ng Panginoon Jesus, ba't kayo natatakot? Amen? So, normal po yon. Sabi mo sa katabi, normal yon. Pero isipin natin, kasama natin ang Panginoon Jesus. Amen? Sabi nga po rito sa John 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayo mabalisa. Amen? Huwag na kayo matakot. So, kahit yung mga alagad, naranasan nila yung pagkatakot. Wala na ma-exempted dito eh. No? Pag dumating na yung mga problema, papasok yung kabalisaan, pag-alala, takot. Pero, i-renew natin kaisipan, kasama natin ang
Diyos. Ano ho? Kahit, alam niyo po, yung salitang takot, binanggit po yan sa Biblia na, sabi po ng mga scholar, 365 times. Amen? Parang isang taon, amen? No? Siguro, araw-araw, huwag kang matakot, huwag kang matakot. Amen? Hello? So, pero minsan talagang papasok yun eh. Ano ho? Kahit yun po yung mga kilalang lingkod ng Diyos sa Bible, kilala niyo po si Elias. Di ba, grabe, si Elias po ay pag walang ulan, pag nag-pray siya, bumubuhos ang ulan. Tapos nagpapapanaog siya ng apoy, bumubuhay siya ng patay. Natalo niya yung mahigit na 400 propeta ni Baal. Pero na-depress din siya. Natakot din siya. Di ba, nung binantaan siya ni Jezebel na kung paano mo pinatay yung mga propeta ko, bukas, patay ka na rin. Hello? Pero hindi na naisip ni Elias na ang dami ng himala niyang naranasan. Ang dami ng mga miracles. Parang tayo, di ba? Kung tayo nagsulat, mula nung tayo nakakilala sa Panginoon, ang dami na eh. Ang dami ng answer prayer, nakaligtas tayo sa aksidente, pinagaling tayo sa sakit at karamdaman. Ang dami na nating pagsubok na nalampasan. Pero bakit minsan, pag dumating yung matinding pagsubok, nalilimutan na natin? Amen? Kaya nga, balik kay Jesus. Sabihin niyo po sa inyong katabi, balik kay Jesus. Wag po tayong matakot. Si Elias po, alam niyo po ba, isang chapter lang yung pagitan. Doon sa 1 King chapter 18, tagumpay siya. Nanalo siya sa labanan sa mga false prophet Pero pagdating ng 1 King 19 verse 4, gusto niya mamatay. Sabi niya, Lord, pagod na ako. Gusto ko na mamatay. Grabe, di ba? Man of God. Nakaranas na para mas suicidal na siya. Sobrang depressed, balisa siya. Pero hindi naman inalaw ng Diyos. Kailangan lang pala niya matulog. Kailangan pala niya pahinga. Dahil pressure siya. Kaya nung siya pinatulog ng Panginoon, dinala siya ng anghel ng pagkain, tinapay, ginising. Sabi po ng anghel ng Diyos na sumisimbolo sa Diyos, kumain ka, mahaba pa yung babagtasin mo. Hindi pa ako tapos sa iyo. Amen? Wala ka pang kapalit. Amen? May papahirang ka pang hari. At diba lumakas si Elias. At yung gusto po ni Elias, gusto niya mamatay na. Pero ang gusto ng Diyos sa kanya, huwag mamatay. Kasi si Elias lamang po yung dalawang karakter sa Biblia na hindi po namatay physically. Si Elias at si Enoch. Nirapture siya ng buhay. Gusto ni Elias mamatay, gusto naman ng Diyos mabuhay. Kaya nga, the best yung purpose ng Diyos sa ating buhay. Amen? Pag dumating na tayo ng panalangin natin, Lord, let your will be done. Not my will, but your will be done. Dun ang Diyos bibisita Kasi yun na po yung surrender ang buhay natin Bahala ka na, Lord. Kalooban mo na lang maganap sa buhay ko. Hello? So, ipinapakita rito na kahit sino ay makakaranas po ng depression, pagkapalisa. Si Elias sa takot. Isang babae lang yun, Amen? Pero natalo niya yung mahigit na 400. Kaya ang tao, pagka dinikitan ng takot, minsan nawawala ng pag-asa. Pero isipin natin, kasama natin ang Diyos. Hello? Amen? At siya po yung ating Jehovah Shalom. Prinsipe ng kapayapaan. Sabi sa Isaiah 9:6, siya yung prinsipe ng siya po yung prinsipe ng kapayapaan. Pag narinig niyo yung Shalom, ibig sabihin niya kapayapaan. Amen? Dito po sa Isaiah 26 verse 3, sabi po rito, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Hello? Minsan kasi dadalhin tayo ng Diyos sa isang lugar na walang matitira kundi siya para ma-appreciate natin siya. Habang may kinakapitan tayo sa mundong ito, habang may pinanghahawakan tayo, naisantabi natin minsan ang Panginoon Kaya minsan, inaalaw ng Diyos yung matitinding pagsubok para maging totoo yung panalangin natin. Hello? Doon naman, para ba si Pedro na narinig niya ang tinig ng Panginoon. Ngunit nung naglalakad na siya sa tubig, nawala ang focus niya, lumubog siya. Amen?
pero inahon uli siya ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi, huwag aalis sa focus. Amen? So, number 1 po. Ano po yung number 1? Para magkaroon tayo ng kapayapaan, manalangin sa panahon ng kabalisaan. Number 2, sabi po dito sa verse 8, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis at kaibig-ibig at kagalang-galang. Mamuhay ng totoo. Sa ibang salin, tapat. Amen? Hello? So, iyan po ang gusto ng Diyos na maging laman ng ating puso at isipan para magkaroon tayo ng kapayapaan. Hindi lang naman totoo, nakalagay dyan Pagka binasa nyo yan, nakalagay dyan, karapat-dapat, kapuri-puri, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Hello? Mahalaga po kasi yung kahit sa maliliit na bagay, mahalaga po na maging matapat tayo. Amen? Kahit sa small things. Kasi sabi sa Mateo 25 verse 23, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Hello? So alam naman nyo yung nangyayari, di ba, sa social media, sa mundo, sa ating sa bansa, sa buong mundo. Kasi nga, ang problema talaga ng ating bansa is spiritual poverty. Hello? Kahit pa sabihin mo na abogado yan, PMA graduate yan, mataas yung mga titulo nila. Pagka bagsak yung spiritual life, pwede sila magsinungaling. Kasi ang kabaligtaran ng pagiging totoo, pagsisinungaling. Napakahirap naman po na ikaw ay hukom, mag-iimbestiga ka, pero ikaw ay dapat imbestigahan din. Hello? Amen? So, hindi naman lahat. Merong mga abogado, may mga tituladong tao na matitino din. At ganun din tayo dati. Nung wala pa tayong relasyon kay Kristo, normal lang sa atin magsinungaling. Hello? Kaunting semento, kaunting bato, bilyonaryo. Hello? So, mahal natin sila. At kailangan natin ng pag-pray na maka-encounter din sila kay Jesus. Lahat tayo may nakaraang buhay. Dati, hindi natin alam na mali pala yung mga ginagawa natin. Sapagkat tayo nasa laman. Pero nung ma-encounter natin sa Jesus, nagkaroon tayo ng tunay na pagsisisi. Unti-unti niyang binago ang buhay natin. Natuto tayong manalangin, natuto tayong magbasa ng salita ng Diyos. Natutunan natin ang tunay na pagsamba. At ang itinataas na natin ay hindi na ating sarili, kundi ang Diyos. Kaya makikita natin na yan po yung nangyayari po sa mundong ito. At hindi naman lahat, may mga tapat din na mga nagtatrabaho sa gobyerno. No? Kaya nga yung panalangin natin, yung lagi po natin pinagpe-pray dito na yung mga, kasi ang sabi po sa, di ba sabi po sa Roma 13, ay pasakop tayo sa namumuno sa atin. Amen? So, ang role lang natin, parang kay Daniel. Di ba? Si Daniel nga, ang daming haring na paglingkuran. Yung taga-pray lang siya. Si Haring Nabucodonosor, si Haring Dario, si Haring Belshazzar. Pero hindi siya bias. Pinagpe-pray siya. Pinagpe-pray niya kasi pinuno yun eh. Halimbawa, ang ating presidente, pinagpe-pray po namin yun kada umaga dito. Kasi yun ang sabi ng Biblia eh. Sabi sa Roma 13, ipanalangin natin ang namumuno. Amen. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 4, sabi po doon, ipanalangin nyo ang lahat ng tao namumuno para magkaroon ng kapayapaan ang bayan, magkaroon ng karangalan, sapagkat ang gusto ng Diyos ay maligtas lahat. Amen. Wala pong perfect. Yung mga nakaraang presidente, kung sinong presidente, yun ay pinagpe-pray natin. Ngayon, ang nakaupo naman ay ang ating presidente, dapat tayong mga Kristiyano, tayo na nagpe-pray.
Hindi tayo kasama doon sa mga nagrarally, mga nagkikritiko. Tao yan. Para ding magulang yan. Hindi naman lahat ng magulang perfecto. Kung ikaw ay anak na mabuti, ikaw ang nagpe-pray. At pagdalawa, maakay mo rin sila kay Lord. Amen? Kasi may power po ang mga yan. Sabi po sa Roma 13, may kapangyarihan silang magparusa. At yung mga taong gumagawa ng mabuti, hindi sila dapat matakot sa mga namumuno. Amen? Sila yung mga, basahin nyo, sila yung mga lingkod ng Diyos na inilagay ng Diyos sa kapanahunan. Kaya nga dito, pinagpipray namin sa Don Was, bigyan siya ng holy anger, yung banal na pagkagalit sa corruption. O, nangyayari na, di ba? Hello? Ayan, pagka kami nagpipray dito ng mga intercessor, Lord, kagaya ni Jesus. Si Jesus, pagka sinabing holy anger, si Jesus nagalit din. Tanungin niyo ako, nagalit ba si Jesus? Amen. Nagalit siya, pero banal. Nung makita niya yung templo na sinalaula, bintahan ng mga parang slaughter, pinagtataob niya ang lamesa at may tangan siyang panghagupit. So, ang tawag doon banal na pagkagalit. Kaya dapat pag-pray natin sa ating Pangulo, bigyan siya ng holy anger. Eh ngayon, di ba? Grabe, mayaman pala ang Pilipinas. Amen? Ngayon, season ito ng correction. Expose. Hello? Kasi po, ang sabi sa Kawikaan 10:9, ang namumuhay ng tapat, pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas, malalantad balang araw. Wala po makakatakas. At kung ano yung tinanim ng tao, anihin niya iyon. Hello? Sabi sa Galatia 6:7, kung ano yung tinanim ng tao, anihin niya iyon. Kaya bilang Kristiyano, tayo po'y taga-pray. Intercessor tayo. Yung mga nakaraang pangulo ng mga nakaraan, sila ang pangulo, pinagpe-pray natin. Ngayon naman, ang pangulo natin, pagpe-pray natin. Hindi tayo bias. Amen? May ginawa ka bang tulong sa Pilipinas? Kahit sa maliliit na community, tayo ay hindi na problema ng ating bansa. Nakatulong na tayo. Amen? Nakatulong na tayo. Hello? Kristiyano tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, Kristiyano tayo. At saka po ang nagbabago sa tao, hindi politiko. Amen? Ang bansang Pilipinas, hindi po, manalangin tayo na maglagay ang Diyos ng mga anak ng Diyos. Minsan nga, mga anak ng Diyos, sumasablay pa. Kaya magbabago sa bansa natin ay ang Diyos. Hello? Ang tayo bilang intercessor, mag-pray lang. Hello? Di ba? Kasi sabi naman sa Kawikaan 19:21, ang sabi doon, ang tao maraming pinaplano at iniisip, binabalak. Pero ang kalooban ng Diyos ang magaganap. Kaya nga po, alam niyo po, ang mga tao po, kaya po sila ay nagkakaproblema, kaya walang kapayapaan. Ay tuusin mo naman. Yung hindi Kristiyano, nasa isip, 2028. Hello? Yun po yun, nasa isip nila. Hello, hello. Naalala ko po nung mga nakaraang taon na, ito naman realidad, no? Gusto ko po magturo ng realidad din, practical. Para alam natin, yung ipagpe-pray natin. Tandaan natin, ang mga namumuno, hindi perfecto yan. Pero ang Diyos ang naglalagay, siya nag-aalis. Tayo po mga Kristiyano, mag-pray lang. Batay sa salita ng Diyos. Hello? Naalala ko po nung mga nakaraang taon, di ba, merong isang opisyal, dito rin sa Pilipinas, kilalang tao, PMA graduate. Pero di ba, nasangkot siya sa kaso ng korupsyon. So, kaysa kumanta siya, nagbaril na laan siya sa ulo. Kasi ayaw niya magdamay. Amen? Kayo na po bahala kung sino mag-isip kayo. Amen. Pero, alam nyo, sa isip yon, dinisip siya ni Satanas na para matahimik ka na mag-suicide. Inilagay sa isip niya yon na magpakamatay ka na lang. Para bang si Judas, inilagay
ni Satanas sa isipan ni Judas na ipagkanulong Jesus. Pagkatapos naman niya magawa yon, nagkaroon siya ng guilty feeling, nagpakamatay siya. Amen? Kaya nga, pagka hindi ka Kristiyano, nanakawin yung kapayapaan eh. Amen, amen. Kasi po, ang tao nga po ay natatakot, nababalisa. Kaya, kaysa harapin niya yung katotohanan, gawin na lang niya yun. Kasi yan po ang nature ng tao eh, di ba? Nung sinita ng Diyos si Eva, nung sinita ng Diyos si Adan, nagtuturo na. Yan kasi, binigay mo sa akin babae. Di ba? Ganyan po ang tao. Pag ang tao wala po relasyon kay Kristo, nagtuturuan. Hello? Pero di ba, napakasarap ng, kung nagkamali, umamin ka lang. Hello? Yun ang gusto po ng Diyos eh. Bakit? Talaga naman nagkakamali ang tao eh. Kasi ang sabi po sa Kawikaan 28 verse 13, ang nagkukubli ng sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos yung nagbabalik loob at nagsisisi. Makakalaya siya. Hanggat ang tao kasi may tinatago, naku po, walang kapayapaan. Hello? Kaya nga nung si Adan at si Eva ay magtago eh, kasi nga, sinuway nila ang Diyos. So nawala yung kapayapaan sa kanilang puso. Nagtago sila. Kaya yung unang takot, nakalagay yan sa Genesis chapter 3. Natakot sila dahil may tinatago. Pero ang tao, pag wala itinatago, wala kang dapat ikatakot. Sabi mo sa iyong katabi, wala kang dapat ikatakot. Amen? Kasi sa isip yan eh, kaya yung kapayapaan ng tao nawawala eh. Ano mo yung bilyon-bilyon pera, wala ka namang kapayapaan. Hello? Sabi nga yung yaman na galing sa masama, punong-puno ng kabalisaan. Pero yung yaman na pinaghirapan, payapa. Sa isip yan eh. Sabi mo sa katabi, sa isip. Kaya, mamuhay ng totoo. Hello? Tapat sa asawa, tapat sa trabaho, tapat sa ministry, sa lahat ng bagay. Pagka tayo napagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan tayo sa malaking bagay. Di ba payapa? Hello? Alam niyo po, si Satan naman talaga ang gumugulo sa tao eh. Ginugulo niya ang kaisipan ng tao para magkaroon ng kabalisaan, lagyan niya ng takot, pag-aalala. Sa Genesis chapter 3 verse 6, inilagay ng Diyos kay Eva sa isipan niya. Basahin ko, Genesis chapter 3 verse 6. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. Tingnan niyo po yung keyword. Naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. Kasi nabulungan siya ni Satanas eh. Kanin mo yan. Magiging parang Diyos ka. Amen? Kaya delikado po yung mga bulong-bulong. Eh. Hello? Hindi na balik kung ang bubulong sa atin ay lingkod ng Diyos. Amen? Holy Spirit. Ibig sabihin, at batay sa salita ng Diyos. Kaya, dapat mag-operate sa atin yung discernment spirit. Nadidiscern natin yung tama at mabuti. Makakarinig tayo sa Lord. Kasi ang buhay Kristiyano, hear and obey. Kasi may madadamay dyan eh. Sino ba nadamay tayo? Sangkatauhan. Sa maling pag-iisip ni Eva, nadamay sangkatauhan. Pero salamat, may Jesus na nanaog sa lupa. Niredeem tayo, nirescue tayo. Kagaya po ng ating inawit kanina. Palakpakan po natin ang music team. Paano tayo makakapamuhay ng totoo o tapat? Punuin natin ang ating isipan ng salita ng Diyos. Amen. Napaka-basic nito eh. Actually, yung ginagawa natin dito, paulit-ulit lang eh. Kasi nga, ang tao madali makalimot. Laging natutukan ng uwak palagi yung nahasik. Amen? Kaya, punuin natin
Ang ating isipan ng salita ng Diyos, sabi sa awit 119 verse 11, ang salita mo, iingatan ko sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo kailanman. Kasi bantay yun salita ng Diyos, bantay sa isip natin. Sabi mo sa katabi, bantay sa isip natin. Nagdadrive ka, ngayon, argabyado tayo, may salita tayo ng Diyos. Mapalad ang mapagpakumbaba. So, tayo na magpapasensya. Amen? Kung wala tayong salita ng Diyos, papatulan natin, di ba? Amen? Number 2, bumabad tayo sa panalangin. Si Paul mismo ang nagsabi niyan sa Colossus 4:2 magtiyaga kayo. Ibig sabihin magtiyaga, laging manalangin. Persistent. Parang babaeng balo, kahit masama yung hukom, kurap yung hukom. Sabi po nung hukom, kaysa mainis pa ako, bigay ko na yung gusto ng balong ito. Amen? Sabi ni Jesus, ako pa kaya na hindi makinig ko yung hukom na kurap, dininig yung panalangin ng babaeng balo, siya pa kaya. Colossus 4:2, maging matyaga sa panalangin, laging handa, laging nagpapasalamat sa Diyos. Pangatlo po, sikapin nating mapuspos ng banal na Espiritu. Pag nagpe-pray tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, sumasamba, mapupuspos talaga tayo ng banal na Espiritu. Grounded tayo ng sinulat ni Rick Warren. Amen? Yung purpose ng Diyos sa ating buhay. So, alam niyo po, ang isang kabutihan ng Diyos sa atin at ating pwede pong tularan na sa pananalangin. Alam niyo po ba ang Panginoon Jesus hanggang ngayon nananalangin sa atin? Amen? Hindi pa, hanggang ngayon. Sabi po doon sa Roma 8:34, si Jesus nasa kanan ng Ama, pinagpe-pray niya tayo. Naalala niyo po ba doon sa Lucas 22, verse 31-32, sabi niya kay Peter, Lucas 22, 31-32, Peter, hiniling ni Satanas na ligligin ka. Amen? Pero huwag kang mag-alala na pag-pray na kita. Pagka nagbalik loob ka na, palaksin mo mga kapatid mo. Sabi mo sa iyong katabi, napag-pray na kita. Kasi si Jesus Christ po, pinagpipray tayo. Alam niyo po ba doon sa John 17, ang pinagpipray ni Jesus, buong body of Christ. Sa buong mundo. Wala siyang pangalang Charles na minention. Sabi doon katawan. Amen? Ma-joyful man yan, ma-soli man yan. Iisa lang yan. Ang mahalaga yung essential. Ano ba yung essential? Halimbawa, Trinity, essential yan. Pagka-Diyos ni Kristo, essential yan. Amen? Yung Word of God, power of Word of God, essential yan. Nakakaisa ang buong body of Christ. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi, alam niyo po ba ang panalangin ni Jesus sa John 17? Sabi po doon, Lord, pag-isahin niyo ang ipinagkatiwala mo sa akin. Buong katawan yon sa Pilipinas, sa ibang bansa. Ano man pangalan ng church? Ibig sabihin noon, sa purpose. Ano ba ang purpose ng Diyos sa atin? To love God and to love people. Ang mission natin to win soul and make disciple. Isa lang. Mahalaga sa mga church, nag-iibanghelyo tayo, nagdi-disciple tayo. Sa anumang paraan. Anumang strategy. Ang mahalaga ang mga tao tumangkap kay Kristo. Basta naniniwala na si Jesus ay Diyos. Amen? Hello? Essential po yun. Huwag lamang si Kristo ay tao. Huwag lamang si Kristo ay maliit lang na Diyos. Tayo naniniwala na isang Diyos may tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hello? Yung statement of faith natin, muling babalik ang Panginoon. Jesus. Pero pagbabalik ng Panginoon Jesus, hukom na siya. Ito yung time na ilapit natin ang mga tao kay Kristo. Amen? Dahil pag bumalik si Jesus, wala na, huli na. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun ang panalangin ni Jesus sa buong body of Christ. Iligtas sa masama. Pag binasa niyo po yung John 17, iligtas mo sa masama ang buong katawan. At
italaga sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Sa Jesus lamang ang daan, katotohanan, at ang buhay, patungo sa Ama. Naniniwala tayo na naligtas tayo dahil sa biyaya at grasya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Essential po yun. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At sikapin natin palagi na, kasi pagka tayo po'y puspos ng Banal na Espiritu, alam niyo po, sabi diyan sa Ephesians 5:18, magkakaroon niya ng bunga. At ang bunga niyan, nakalagay niyan sa Galatia 5:22. Alam niyo po ba na kasama diyan yung katapatan at kapayapaan? Amen? Di ba sabi diyan, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Ibig sabihin, mamuhay tayo ng tapat. Kasama yan, bunga yan, Banal na Espiritu. Yung kapayapaan, bunga rin ng Banal na Espiritu. Pag tayo matapat, mapayapa tayo, nag-ooperate sa atin yung fruit of the Holy Spirit. Amen? So, at actually, ito naman ay ito nga sa ating dito sa ministry, sa church. Di ba ang word natin ngayon 2025 ay walking in faithfulness. Di ba, mahigit na kalahating taon, pero ang daming pagsubok, ang daming bagyo, ang daming trahedya na nangyari, pero nakatayo tayo. Tandaan natin ang ating word ngayon 2025 ay walking in faithfulness. Lagi nating inaalala ito. Amen? At pwedeng may mga pangako tayo sa Diyos. Amen. May covenant tayo sa Diyos. So, alam po ng Diyos yun. Amen? Para dire-diretso yung focus. Awit 119, 165, ang magmahal sa utos mo'y mapayapa. Iyaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi mabubuwal. Kung nadara pa, pero hindi tuluyang nabubuwal, bumabangon. Amen? Hello? Kasi nga po, wala na may-exempted eh. Kahit yung mga kilalang mga man of God. Sina Elias, sina David, di ba? May mga kahinaan din. Si Moises. Moses nga, nanalangin eh. Kung hindi ba ako sasagutin, burahin mo na yung pangalan ko. Di ba? Si Jonas. Actually, yung kay Jonas, suicidal yun eh. Di ba? Nung nagpalabunutan, sabi niya, itapon na lang nyo ako sa dagat. Hindi naman alam ni Jonas na may sasalo sa kanya isda eh. Kasi depressed din siya eh. Balisa din siya eh. Takot din siya eh. Sabi niya, itapon na lang niyo ako sa dagat. Sabi sa mga seaman. Amen? Hindi naman niya alam na may sasalo sa kanya isda. Kaya minsan, di ba, suicidal yun eh. Kaya walang accepted eh. Pagka dumaan yung depression, anxiety, pag-aalala, pagkabalisa, dumadaan yan. Pero tandaan natin, kasama natin ang prinsipe ng kapayapaan. Amen? Panghuli na tayo. Dito po sa verse 9, sabi po rito sa verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan. Tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Number 3, isagawa ang natutunan. Amen? Diba? Application. Kasi alam niyo po, ay nakalagay dyan, anak yan. Sabi dyan, ang transformation ay magaganap kung gagawin natin ang ating mga natutunan. Hello? Pero kung hindi natin gagawin, mananatiling information, inspiration, motivation. Hello? Nangyayari lang yung transformation kapag yung natutunan natin, ni-apply natin. Hindi naman tayo kagaya sa sekular eh. Amen? Ano man, kahit maliliit na bagay, kung ano meron tayo, kung anong kaya natin gawin, may kalugod-lugod na sa Diyos yan. Hindi tayo pinaghahanapan ng Diyos ng alam niya yung kakayanan natin. Yung kayang ibinigay sa atin ng Diyos, yun ang gawin natin. Hello? Ang Diyos natutuwa. Na-apply natin yung ating natutunan. May kapayapaan tayo. Kasi ang sabi doon, pag ginawa natin, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ano po ba yung ating mga natutunan? Halimbawa, ngayong umaga, ano natutunan natin? Manalangin sa panahon ng kabalisaan. Pangalawa, mamuhay ng totoo.
Diba? 2 puntos na yon. Alam niyo po, yung Philippians chapter 4, pagdating po ng verse 12, iba naman ang sinasabi dito ni Pablo. Tingnan niyo po, napapansin natin, sa mundo, bilyon-bilyon ng pera, hindi pa sila kontento. Kasi nga, isip nila, 2028, ang iniisip nila, pansarili. Hello, pang mundo. Ngayon, ito ang sabi ni Pablo eh. Di ba? Natapos tayo doon sa Philippians 4, 6 hanggang 9. Pero pagdating dito sa verse 12, ano matututunan natin dito? Sabi po rito, naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutuhan ko ang sikreto kung paano masiyahan. Sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap, makontento, masiyahan. Yung iba kaya hindi na kontento, yun, humihimas ng bakal. Yung iba makukulong pa yata. Amen? Hello? Kung ano pong ipinagkaloob sa atin ng Diyos, salamatan natin yun. Si Pablo nga, nakakulong eh. Grabe. Nakakulong siya. Siya pa ang nag-i-encourage. Maganda kayo, sabi niya. Amen? Masiyahan kayo. Hello? Bakit binanggit po ni Paul ito na dapat tayo masiyahan? At huwag tayo, para ba sinasabi niya, huwag kayong mabalisa? Ito, sabi po ni Santiago. Sa mga nakikinig, naririto. Sabi po ni Santiago, sa Santiago 4:13 to 15. May makukuha tayo dito. Sabi po ni Santiago sa Santiago 4:13 to 15, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at 1 taon kaming titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Sabi po ni Santiago, verse 14, hindi nga ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok. Parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami. Gagawin namin ito o iyon. Hello? Kaya ang tao nawawala ng kapayapaan eh. Hello? Tagal pa ng 2028, yun agad na nasa isip. Kaya kailangan magpondo. Amen. Ayan, sabi na, dito, ano ba sinasabi talaga ng Biblia? Sabi dito sa Mateo 6:34, kaya nga huwag ninyo ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Hindi naman po masamang mangarap, hindi po masamang may blessing. Ang ipinapakita dito, baka mawala na yung kapayapaan. Dahil, alam niyo po ba kung sino ang natatakot palagi? Di ba? Hindi naman lahat. Hindi po masamang yumaman. Ho. Di ba? Karaniwan naman. Kasi ang iniintay nila, magnanakaw. Amen. Di ba? Yung mga, hindi po masamang yumaman. Ho. Huwag niyo pong ma-misinterpret. Di ba? Minsan yung mga sobra ng daming biyaya, natatakot sila, baka manakawan. Hello. Ang iniintay po nila, magnanakaw. Hello. Kaya, mapalad pa nga yung sapat, di ba? Sapat. Kasi, wala namang nanakawin sa atin, di ba? Hello. Amen? Hindi po masamang pagpalain ni Lord. Basta sa mabuti. Basta sa malinis sa paraan. Pero, wag namang dahil nag-alala na tayo, nabalisa na tayo, napuno ng takot, na wala na yung kapayapaan. Maliwanag ang sinasabi dito, huwag natin ikabalisa ang araw ng bukas. Ako, hindi ko naman alam na kung bukas ba, buhay pa ako. Sino ba magsasabi? Amen? Sabi ko nga kahapon sa cell group, kay Inang at saka kay Ate Rebe. Di ba si Kuya Renzi, kasama lang natin ang birthday ni Inang. Sumunod na araw, wala na. Pero salamat, dahil siya naman ay dumadalo sa gawain. Hello? Kapatid niyo po yan, Ate Rebe, no? Kahit ako, kahit sino man sa atin,
Hindi naman natin alam ang Diyos lang nakakaalam eh. Sabi po doon sa Jeremiah 29 verse 11, ako lamang ang nakakaalam ng mga plano sa inyo. Mga planong hindi nyo ikasasama kundi sa kabubuti para dulutan kayo ng punong-puno ng pag-asa sa hinaharap. Pero tuloy ang pag-aaral. Amen. Baka hindi na kayo mag-aaral kasi sabi ni Pastor, wag daw mabalisa sa araw ng bukas. Tuloy ang pag-aaral. Hindi ba masama na nagtapos ka ng pag-aaral, dumating ang Panginoon? Pinagpala ka, binilis ka ni Lord. Hindi po masama na dumating ang Panginoon na bless tayo. Amen. Sabi mo sa katabi, tuloy ang buhay. Ang point lang dito, yung nabalisa ka. Hello? Yung punong-puno ka na ng takot, hindi ka na payapa. Yun ang masama. Amen? Sabi nga dito, pagka ibinabanyo yung Mateo 6:34, di ba sabi dyan sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyo na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Hello? Alam niyo po, sa totoo, kontrolado ng Diyos lahat ng bagay. At ang mga tao may problema na hindi kayang ibigay ng anumang bagay sa mundong ito. Tanging ang makapagbibigay lamang ay Diyos. Kagaya ng kapayapaan. Ang kapayapaan hindi po nabibili. Ito po ay nasa pagsuko ng buhay natin sa Diyos. Yung bang, Lord, not my will, but your will be done. Ituro mo sa akin yung dapat kong gawin. Amen? Kung ano yung sasabihin mo sa akin, yun ang gagawin ko. Bigyan niyo po ng liwanag ang kalooban niyo sa akin buhay. Sapat na po yun. Amen? Kasi yun ang buhay, Kristiyano. At wag po tayong, yung mundo, normal na po yan. Basta isipin natin, kontrolado pa rin ng Diyos yan. Ang approval pa rin ng Diyos, final decision pa rin ng Diyos. Kahit sa ating bansa, tayo mag-pray lang. Taka-pray tayo. Anointing of Daniel. Hindi, sa maliliit na community, blessing na tayo. Hindi na tayo magpapadagdag pa ng problema ng ating bansa, ng buong mundo. Basta yung tatlo pong ito, para magkaroon tayo ng kapayapaan, manalangin sa panahon ng kabalisaan. Habang nasa lupa, darating po yan. Pero, ang sekreto, secret place. Dapat may secret place tayo. Personal intimacy sa Diyos. Doon tayo huhugot ng kapayapaan. Amen? Doon tayo huhugot ng lakas. Sa personal intimacy sa Diyos. Pangalawa, mamuhay tayong totoo, tapat, sa maliliit na bagay. Tapat sa asawa, pamilya, sa trabaho, sa ministry, sa lahat. Amen? Napakasarap. Di ba? Kapayapaan po yun eh. Hello? At isagawa natin ang ating natutunan. Hindi naman kailangan maging napakagaling natin, napakarunong. Huwag natin intayin na pagka ganito na ako, saka ako maglilingkod. Pagka wala na akong problema, saka ako maglilingkod. Pagka maayos na, pagbayad na ako sa utang, saka ako maglilingkod. Ngayon na po yung kuwan ng Diyos. Hello? Lahat tayo may laban sa buhay, may pinagdadaanan. Ang mahalaga yung tinig ng Diyos. Kung anong gusto niya sa atin, yun ang magawa natin, magkakaroon tayo ng di malirip na kapayapaan. So tayo po ay tumayo. Lord, thank you po sa umaga pong ito na sa pong pribilehiyo na may natutunan kami kay Apostol Pablo na kahit siya ay nakakulong dahil sa pagsunod niya sa inyong kalooban, sa kabila ng pag-aalay ng kanyang buhay, ay naganap sa kanya yun, pero payapa siya. At siya pa yung nag-i-encourage sa amin. Lord, kami po yung nagpapakumbaba ngayon pong umaga. Inaamin namin
na wala po kami magagawa kung kami po hiwalay sa inyo. Tulungan mo kami na lahat ng aming mga kabalisaan, takot, pangamba ay ilagak namin sa inyo. Sapagkat kayo lamang ang nakapagpupuno ng kapayapaan sa aming buhay. Sabi niyo po sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo, kayong lahat ng mga napapagal, nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Lord, pagpahingahin niyo po yung puso ng bawat isa na naririto, nasa mga tahanan, nasa ibang bansa. O Diyos, tulungan niyo po kami na maging tapat sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Gabayan kami ng Banal na Espiritu. O Diyos, at mabulay-bulay namin palagi ang inyong mga salita. Yung mga natutunan namin, kahit sa maliliit na bagay, dito nyo kami nasusubok, O Diyos. Salamat po, Diyos, sa umagang ito na gusto nyo kami palaging palaksin. Gusto nyo kami palaging i-revive, i-restore. Isa man kaming inanantahanan, amanantahanan, kadadalagahan kami nataan hanggang doon sa maliliit na bata. Sa lahat ng nakikinig, hindi pa kayo tapos sa aming buhay, kaya buhay pa kami, may hininga. Gusto nyo na masumpungan namin ang anak mong si Jesus. Sapagkat si Jesus lamang ang prinsipe ng kapayapaan. Ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa amin. Sa iyo, iisang Panginoon, ikaw ang isinanggusto ko sa piling. Gawin po natin itong panalangin mula sa ating puso. Kayo po na naririto, nasa mga tahanan, nasa ibang bansa. Payapaan nagmumula sa iyo. Magtapat tayo sa Diyos, ibigay natin yung sabihin natin sa Kanya yung mga karanasan natin, yung mga pinagdadaanan natin. Gusto niyang makipag-isa sa atin. Pinapadaloy niya ang kapayapaan sa ating puso. Isang pusong tapat ang gusto niya sa ating buhay. Isin pa inalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo. Iisang Panginoon ang nais
wala na pong nanaisin pa, Panginoong Hesus. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kapayapaan, ikaw ang aming kaligtasan, ikaw ang aming buhay na wala hanggan. Salamat, Panginoong Hesus, na naghahari ka sa aming puso. Salamat po, Panginoong Hesus, na naog ka rito sa lupa, nagsakripisyo, namatay at muling nabuhay. Kaya ako'y napatawad. Kaya ako'y naligtas. Kaya ako'y naging anak ng Diyos. Salamat, Panginoong Hesus. Habang nabubuhay kami rito sa lupa, maghari ka sa aming puso. Ikaw ang number 1 ng aming buhay. Ikaw ang aming mabuting pastor. Thank you, Jesus. Napakabuti mo sa aming buhay. At kung kayo po yung ngayon laan nakadalo, marahil nasa tahanan kayo, marahil nasa ibang bansa, marahil pagod ka na, marahil nababalisa ka, natatakot, nangangamba, nalilito. Ang Panginoon Jesus ay nag-iintay sa iyo. Lumapit tayo na nagpapakumbaba. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal, sa iyong sakripisyo. Namatay ka para sa lahat ng aking kasalanan. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kung na lang po mananalangin, Lord, doon sa mga bago na nakipag-isa kay Jesus. Salamat na ang pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay. At ito na po yung simula ng kanilang pagtatagumpay. Samahan niyo sila palagi, saan man sila nakatira, saan man bansa, probinsya. Makatagpo sila ng mga simbahan na ipinangangaral ay si Jesus ay tagapagligtas. O Diyos, samahan niyo sila, pagpalaan niyo ang kanilang pamilya. At ano man mga pasanin nila, problema nila, kayo mag-aayos nito. Pag nananalangin kami, may naaayos. Pag nananalangin kami, may nabubuo. Pag nananalangin kami, O Diyos, may naliligtas. Pag nananalangin kami, may gumagaling. Lord, yung prayer ng bawat isang naririto, hindi man namin kayang abutin ng aming kamay. Marahil ito yung mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa, nasa ibang probinsya. Nakikita niyo po yung hibik ng puso ng bawat isa para ito sa kanilang mga anak na nag-aaral. Ano man, relasyon man ito, trabaho man ito, ano man request ng bawat isa. Lord, bukas ang kalangitan sa kanilang buhay. Nakikita niyo na sila ay nagpapakumbaba at inaamin na kayo lamang ang pag-asa. Salamat sa kapayapaan sa puso nila at mga prayer nila ay kinatagpo niyo po ito sa tamang oras, panahon. Salamat sa answered prayer. Kagalingan man ito, physical. Lahat ng mga may sakit sa oras na ito, na konektado po sa amin, mga labuan sa amin, narito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Lord, by spoken word, kagaya po ng Romanong opisyal, ang sabi niya kay Jesus, hindi na kailangan pumunta ka sa bahay. Sabihin mo lang, gagaling ang katulong ko. By spoken word. Sino man po na konektado sa amin, pamilya, kaibigan, kamag-anak na may sakit. Lord, ang katawan nila ay templo nyo. Lord, kayo po ang nagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Ano mang pangalan ng sakit, mula sa ilalim ng talampakan hanggang ulunan, pinapalakas nyo sila. Salamat sa doktor, salamat sa mga gamot, O Diyos. Pero salamat sa supernatural na pagkilos nyo sa kanilang buhay. By the stripe of Jesus, they were healed. Sa pangalan ni Jesus, lumalakas sila, gumagaling. At mabubuhay pa sila ng matagal. Lord, salamat po, open heaven sa mga tahanan ng bawat isa. Lord, walang magkukulang. Kagaya ni Job, dumaan yung season of testing na wala ang kanyang kabuhayan. Pero dumating din yung season of promotion. Ibinalik nyo lahat ng nawala sa kanya. Pati physical na katawan niya, ibinalik nyo yung kalusugan niya.
binalik din niyo po ang kanyang mga mahal sa buhay. Lord, salamat sa season of testing. Pero salamat din kung ito na po yung panahon ng promotion. Thank you po. Kagaya po ni Propeta Habakuk, pipiliin pa rin namin magtiwala. Pipiliin pa rin namin manalangin, magpasalamat sa inyo, O Diyos. Maraming salamat po. Kapayapaan po maghari sa puso ng bawat isa. Thank you sa mga regalo niyong anak at apo sa kanila. Lahat sila iaakit na entablado, gaganda ang buhay. At makakatulong sa pamilya ng bawat isa. Tuloy po ang buhay, O Diyos. Yung mga OFW, pagpalain niyo po na konektado sa church na ito, mga mahal namin sa buhay, ingatan niyo sila. Balot lagi sila ng dugo ni Jesus. Walang aksidente, walang sakuna, walang trahedya sa kanilang buhay. Gwardyado sila ng inyong mga anghel at Lord, release promotion. Yung mga kumpanya nila, i-bless nyo. Anointing of Abraham, pagpalain nyo sila sa loob at labas ng bansa. Anointing of Joseph, magiging blessing sila sa pamilya at sa maraming tao. Thank you po, Ama, at salamat sa mga spiritual gifts sa buhay po ng bawat isa. Habang nabubuhay kami sa mundong ito, Lord, mapaglingkuran ka namin. Salamat sa word of wisdom, word of knowledge, gift of discernment, gift of faith, gift of healing, gift of miracles, gift of prophecy, gift of tongues, gift of interpretation. Lord, sa iglesyang ito at sa mga konektado rito, merong apostol, prophet, evangelist, pastor, teacher. Lord, mag-operate sa amin yung mga gifts. At salamat din po sa fruit of the Holy Spirit na pinakamahalaga. Ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunang, katapatan, magmamanifest po ito sa amin, kabutihan, kabaitan. Lord, thank you. We are blessed. At pinagpe-pray din po namin ang aming minamahal na bansa. Alam namin hindi po perfect ang aming minamahal na bansa. Lord, salamat sa inyong grace at habag. Dati ganun din kami, pinatawad at kinahabagan. Yan po ang panalangin namin sa 120 milyong Pilipino. Ang aming minamahal na Pangulo, pagpalain niyo siya. I-bless niyo po siya at bigyan niyo siya ng wisdom. Palibutan siya ng mga tao na magpapayo sa kanya ng tama, mabuti, makadiyos. At salamat sa buhay ni Pastor Peter Chanchi na kanyang spiritual advisor. Bless niyo siya. At ang kanyang pamilya ay pagpalain din niyo po. Gamitin niyo ang CCF sa pamilya po ng aming presidente. At salamat po. At alam namin na may ginagawa po kayo sa bansang Pilipinas. Salamat sa expose at sa aming Pangulo, Holy Anger Anointing. Holy Anger Anointing, padaloy niyo po sa kanyang buhay. Kagaya ni Jesus, na hindi siya makukompromise kung hindi gagawin niya yung tama. O Diyos. Philippine is for Christ. Ang mga simbahan maging ilaw sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ano man pong pangalan ng church, pagpalain niyo. Hindi makukompromise ang mga lingkod mo, mga anak mo. Mananalangin lang. Kagaya po ni Daniel. Magiging ilaw kami. Kami po ang mag-iibanghelyo sa 120 milyong Pilipino. Maging sa mga bilangguan, sa mga sektor po ng lipunan. Bawat salitang lalabas sa aming bibig, maglalapit po ito kay Kristo. Bawat mapatungan ng aming kamay, may sakit gagaling. Bless niyo po ang body of Christ na tinawag niyo. Sabi po na inyong salita, at ngayon ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at kahit pintuan ng impyerno, ay hindi makapananaig sa iyo. Ano man talian mo rito sa lupa, tatalian sa langit. Ano man kalagan mo rito sa lupa, kakalagan sa langit. Salamat po, Diyos. Magtayo kayo ng maraming intercessor sa mga simbahan. Prayer warrior, mananalangin at araw-gabi. Bantay sa mga probinsya, barangay at bayan. Sa Jesus ang Panginoon ng bansang Pilipinas. At ang August, September, October, November, December, sasamahan nyo kami. Guided kami ng Holy Spirit. Kapayapaan na maghari sa aming bansa. Wala kaming gagawin kundi mag-pray. Dahil po yun ang sabi po ng inyong salita. Ipanalangin namin ang lahat ng tao na mumuno para magkaroon ng kapayapaan ng bayan. At sabi nyo po sa Kawikaan 21 verse 1, hawak mo ang isip ng hari na ibabaling nyo ito kung saan nyo gusto igawi. Kaya sa aming Pangulo, i-guide nyo po siya. Salamat po, Diyos. Pagpalain din yung mga OFW, lahat ng tao. Purihin ka, dakilain ka. We are blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen.